Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Topic for today, CKD, diabetes, hypertension. Paano natin maiwasan ito? If you have knowledge of person, mga kakilala na merong ganitong mga sakit, ito yung mga tinatawag na lifestyle diseases. Ito yung diabetes, hypertension, no? And mga kidney problem. Maraming mga pasyente ngayon, no? Dumadami ang merong diabetes, ang merong hypertension. Ngayon lang sila nagiging aware na pwede sila magkaroon ng kidney problem. Okay. Global population, CKD affects 10%. Buong mundo na po yan. Ngayon, pag sa Pilipinas naman natin ang pinagbabatayan, 11.2% ng populasyon natin ay merong CKD. So, mga 13 million yan. Okay? Sa mga Pilipino, isa sa bawat 10 ay merong CKD. At pataas to ng pataas. Sa mga diabetic naman, there are 7.2 to 7.5% of the population. So, 4.7 to 5 million ng mga Pilipino ay diabetes. At marami hindi nakakaalam yan. Kasi hindi naman sila nag-check. Diba? Pag hindi sila nag-check, hindi nyo malalaman. Magugulat na lang kayo pagka nag-apply kayo ng trabaho or may annual, bigla nag-annual kayo, nagugulat kayo, ang tataas ng sugar. And 1 out of 14, out of 14 ng mga Pilipino ay diabetic. Sa hypertension naman, 37% of the population ay hypertensive. Okay? And 1 out of 3 Filipinos hypertensive. Aba, hindi biro yung mga ganyan. Akala nyo simple lang. Ay, may gamot naman na ibibigay sa akin. Yun na lang. Bababa ang aking BP, bababa ang aking sugar, hindi ako magkakaroon ng diabetes, hindi ako magkakaroon ng hypertension, no? Hindi rin ako magkakaroon ng CKD. No, that's wrong. Kung hindi nyo ma-address ang inyong health concern, yung mga health condition ninyo, these are the complication of your hypertension, complication of your diabetes. So, paano natin maiiwasan ito? Okay? So, paano ba nagkakaroon ng hypertension or na-damage ang kidney or yung mga blood vessels natin? Well, number one, if you are obese, ang taas ng porsyento pagka mga obese ay mga diabetic, hypertensive. Maswerte nga yung mga ibang obese na kilala ko. Hindi sila hypertensive, hindi sila diabetes. Pero, pagka obese tayo, or meron tayong mga metabolic syndrome, ano ba yung metabolic syndrome? Malalaki ang tiyan, mataas ang sugar, mataas ang triglycerides, mababa ang HDL, tapos hypertensive, no? These are metabolic syndrome, no? So, ina-activate niya ang sympathetic nervous system. Also activate the RAAS, renin-angiotensin-aldosterone system. Ito ang nagme-maintain ng ating blood pressure. So, if too much fat, no, or obese, or mayroong metabolic syndrome, kino-compress niya ang kidney. So, ang kidney, once na makompress, it will reduce the salt and water losses in our urine. So, nagkakaroon ng increased absorption or decreased clearance of salt in our urine. Medyo medical, no? Pero, simple lang yan. So, pagka nagkaroon ganyan ng increased absorption or decreased clearance ng salt salt in our urine, nagkakaroon ng changes in our kidney, no? And also, nag-i-increase ang blood pressure natin. Ang increase of blood pressure, this is the hallmark of
of our kidney disease. Kaya nga, nagkakaroon ng hyperfiltration ng glomerulus. Ito, no? May nephron tayo. Ito yung functional unit ng kidney. So, once na-damage yung iba, syempre, yung function ng namatay na nephron. So, nagkakaroon ng early burnout ng mga nephron. So, mas yung kanilang responsibility mas malaki. No? So, nagkakaroon ng increased damage sa ating kidney. Kaya, sa mga sa tingin niyo, nagkakaroon kayo ng kidney disease due to hypertension. No? Kailangan natin i-address ang hypertension. So, mga medication, pababain natin. Huwag nating hayaan na sobrang taas ang mga blood pressure ninyo. It will definitely damage your kidney. And of course, also, sa mga diabetes. Bakit isa sa complication ng diabetes are CKD? So, sa mga pasyente dyan na matataas ang BP, matataas ang sugar, you need to control them. To control or to prevent the progression of your kidney disease. Or, pwede natin ma-prevent yan or mag-improve ang ating kidney through controlling these factors. So, need ninyong i-address ang high sugar and high blood pressure. Kaya, ito yung mga sinasabi natin na ang LC diet or low-carb diet, it addresses obesity. It also addresses diabetes. So, nag-i-improve ang weight loss, nag-i-improve ang sugar, nag-i-improve ang blood pressure. Ito lang, kanina, kakatapos ko ng pasyente. Napansin niya, nung hindi siya kumakain ng mga sugar food, sugar drink, ang gaganda ng BP niya, 90/60, 100/70, never tumataas. Pero siyempre, may mga bumibisitan, may mga magagandang puso, nagbibigay ng mga pasalubong. Alam na mga Pinoy, pag pasalubong, ang alam nila is mga masasarap. Ang alam nilang masasarap, puro matatamis. So, napakain ng mga sugar. And doon, unti-unti tumataas daw ang kanyang blood pressure. Pero nung tinanggal na niya yung mga sugar food, gumanda ang kanyang blood pressure. So, maganda ang low carb to address your weight, to address yung obesity, and to address your sugar, your diabetes. Mapapansin niyo, gumaganda ang sugar niya. So, if obesity and diabetes, ito yung nagkakos ng kidney disease or diabetes kidney disease. So, kung mag-low carb ka ba, ma-address yung ng complication ng type 2, yung complication ng being obese, ma-address kaya niya. Kaya, minsan ang worry natin is, eto bang pag low carb, iniisip natin high protein intake, magkakos pa ng hyperfiltration ng renal, or which leads to CKD, or increased urinary calcium and uric acid that will also lead to kidney stone. Yan yung mga concern natin. Pero, sa mga naglo-low carb, it is safe. Lalong-lalo na, kung monitored. Monitored ng inyong trusted doctor, minomonitor ang inyong BP, minomonitor ang inyong sugar, and tinuturuan kayo how to do it properly. Maganda siya mag-improve sa inyong hypertension, mag-improve ang inyong blood pressure, mag-improve ang inyong total well-being. Kasi, not only does it prevents or
i-decrease yung obesity natin, no? Or ma-address yung high sugar natin. Pati yung pakiramdam niyan. Why? Because we're not eating any more inflammatory foods. Ano ba yung mga inflammatory foods? These are junk. These are ultra-processed food. Ito yung mga puro sugar. Kaya, when we address that, we will address CKD. We can, no, prevent the progression of our kidney. Aba, pwede din natin, no, na mag-improve ang kidney function natin. Nakakagulat. There are patients, no, that improves from 500 ang creatinine, nagiging 113. Nagugulat sila. And improvement of health is more important. Kasi sa atin, no, takot tayo sa na lumala ang ating mga sakit. Marami sa atin hindi alam to na ang diabetes can be controlled or can be reversed. Marami. Ang iniisip nila is may gamot. Always may gamot. Pwede kong kainin lahat ng gusto ko. Tanggalin na natin yan. Ayoko na nag-a-advise yan. Kainin nyo ang gusto nyo. No. Eat healthy. Eat nutritious food. Yan ang magsasalba sa inyo, sa inyong health and wellness. Siyempre, pagka natutunan natin, no, naayos natin yung mga kinakain natin, we need to do some exercises na. Walang age limit ang exercise. It will improve your health. Kaya nga, sa mga patient na hindi alam paano makontrol ang dekadang yung iba, Doc, 20 years na akong diabetic. Doc, 30 years na akong may fatty liver. Kakambal ko na siya. Well, it will address that if you are going to do some lifestyle changes, cut all carbohydrates, no? Yung mga high in carbohydrates. Well, syempre, may mga patient tayo na, naku po, Doc, hindi ko kaya yan. Well, you can do, no? The liberal low carb, you can do the moderate low carb until, no, magawa natin yung strict low carb. Ang mahalaga dito, nag-start na tayo ng changes, lifestyle changes, nag-start tayo to improve our health. Huwag nating iisipin na, ang hirap ng pinapagawa mo, Doc Bry. Yung low carb, hindi ko kaya. Well, prioritize what is important. Kasi hindi nyo naman ma-enjoy ang buhay nyo kung palagi kayong nasa ospital. Hindi nyo ma-enjoy ang family ninyo kung palagi kayong nasa bed, nagpapagaling. Kung palagi kayong naka-confine, no? Nakaswero. Tapos, yun yung sinasabi ko, quality of life. Hindi yung lahat, no? Kinakain na natin, lahat, mga imported, lahat, naku. Pero yung health naman na nagsasuffer, aba, kailangan natin pag-isip-isipan na kung gusto nyo ma-enjoy yung family, kung gusto nyo ma-enjoy ang buhay niyo, you need to live healthy lifestyle. No? Hindi kaya ng in moderation. Why? Because craving will come. Lahat ng mga iiwasan mo mga sa tingin nyo unhealthy, kakainin nyo rin dahil yung cravings, yan ang nagbibigay sa atin ng nag-give up sa mga temptation. Kaya, do strict low carb. Kung hindi kaya, do the moderate, do the liberal. Then, unti-unti, tanggalin natin mga ultra-processed food, tanggalin natin mga sugary food, sugar drink. Makikita nyo ang inyong sugar nag-i-improve. Makikita nyo yung mga laboratory markers ninyo, yung mga blood workup nyo, ay, gumaganda. Marami na nagme-message sa akin, naku, Doc, thank you for always, no? Nag-video, nagle-lecture. Ginawa ko lang yung sinabi nyo.
Yung sugar ko nag-normal. Ginawa ko lang yung mga pinagsasabi nyo, nilecture ninyo, nag-lose ako ng 10 kilogram. Nag-improve lahat ng blood workup ko. Yung protein sa ihi ko, nawala. Huwag kayong, huwag kayong mabahala, huwag kayong matakot. Ipapaliwanag yan ng inyong mga doktor. Halimbawa, marami dyan, no? Makakita lang ng protein sa ihi, takot na. Naku, hindi ako nakatulog ng 3 araw. Huwag kayong magpanik. Tanggalin ang stress, pa-consult sa inyong trusted doctor, ipapaliwanag nila bakit may protein, bakit ganito. Okay? So, sa lahat naman ng mga may chronic diseases, mga lifestyle diseases, ano lang tayo, kapit lang tayo sa Panginoon. Dasal na lahat ng mga balakid na to, mapagtagumpayan natin, mag-improve ang ating health. Napakaganda niyan. So, always remember na to be the best version of yourself, kailangan mag-adapt and mag-evolve. So, nag-a-adapt tayo ng other change, yung lifestyle changes na to, nag-a-adapt tayo, eventually mag-i-improve ang ating health. Marami na nagsasabi sa akin na mas lumakas sila. Pag nakikita ko nga sabi ko, hindi na kita kilala, mukha ka ng artista. Yung aura mo, napakaganda ng aura mo. Compared nung dati kita nakita, na talagang itsura. Kanina lang, isang kapitan na pasyente ko, pumunta kanina sa clinic, isang coach namin. Nung una ko siya nakita, ang laki ng tiyan, talagang for admission nga sa tingin ko, dahil sabi niya, hinihingal siya. Hinihingal. No? In-advise, etong gagawin natin. After 1 month, nakita ko na siya. Nag-lose siya ng 9 kilos after a month. Pero nakita ko siya ngayon, ang ganda ng kutis, ang ganda ng maaliwalas ang pagmumukha. Sabi ko, ang ganda na ng aura niyo. So, pagpatuloy natin, mahirap man siya, pero pagtatagumpayan natin yan. Okay? So, itong lecture na to is additional knowledge, hindi po ito diagnosis sa inyong mga sakit. Kaya kung meron kayong mga health condition, please consult your trusted doctor at magbibigay sila ng payo sa inyo.